Maiigtingin ba ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa pagdating sa larangan ng depensa? Kabilang narito ang Australia na nakatakdang magbigay sa ating bansa ng teknolohiya para mapataas ang ating kakayahang matukoy ang mga banta sa ating karagatan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Palalakasin pa ng Pilipinas, Amerika at iba pang katuwang na bansa ang pagpapatatag sa kooperasyon sa depensa at pagpapanatili sa seguridad sa Indo-Pacific region ngayong taon. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Ayon sa Philippine Navy, nasa 500 aktibidad ang isasagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, katuwang ang Estados Unidos. Nakapaloob ito sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board na nakatuon sa bilateral planning at military training. Magkakasari ng mga air engagement. Halimbawa niyan ang pinagsama-samang pagpapatrolya sa himpapawid upang paigtingin ang komunikasyon, radar capabilities at tactical response. Kasama rin ang iba pang malalaking military exercises na lalo pang uhubog sa kakayanan ng AFP sa pagtatanggol ng ating teritoryo. The MDBSEB activities are designed to improve the overall capability of the armed forces, first and foremost as a fighting component of the Philippines. Secondly, to allow us to be able to integrate closer with our treaty ally. And thirdly, to operate in a multinational environment. We now have the opportunity to be able to have hands-on training on modern weaponry. Paiigtingin din ng Australia ang defense cooperation nito sa Pilipinas. Layo nitong mapalakas ang kakayanan ng Pilipinas na mag-operate sa sarili nitong mga base militar at tumulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng Sandatahang Lakas. Magbibigay din ng Australia ng mga teknolohiya na magpapataas ng maritime domain awareness o kapabilidad ng bansa na matukoy at maunawaan ang mga nangyayari at posibleng banta sa karagatan. We're also giving them equipment. We've provided $1 million worth of drones last year, and we made a commitment to provide another $3 million worth of drones and underwater technologies. Giit ng Australia, mahalaga ang mga hakbang na ito bilang tugon sa mga nakababahalang kilos ng China sa West Philippine Sea. There will continue to be maritime cooperative activities, and we continue to have conduct exercises, whether here or in Australia. Australia will be participating in Batam this year. So there's a range of practical training and exercises, as well as public statements where necessary when we are confronted with, or will confronted, or jointly or individually confronted with concerning behaviour in the South China Sea area. 75% ng kalakalan sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay dinadaan sa karagatan. Kaya itinuturing ng Australia ang South China Sea bilang kritikal na daluyan ng pandaigdigang kalakalan, hindi lamang para sa rehiyon, kundi para sa buong mundo. Patuloy ring isasulong ng Australia ang posisyon ng Pilipinas sa freedom of navigation. Umaasa rin ito na makabubuo ng isang batibay at dekalidad na Code of Conduct sa South China Sea na nakaangkla at naayon sa international law. Agreements enhance international observance of international rules and norms. So we hope it's going to be a high quality agreement, and hopefully it reinforces the centrality of UNCLOS in terms of it resolving maritime issues. So that's what we're hoping for, but we're waiting to see how it evolves. Isa sa mga itinutulak ng Pilipinas bilang host at chair ng ASEAN ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea bilang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.